dakilang kaligtasan mula sa dakilang tagapagligtas sa Jesucristo. At ito po ay makikita po natin sa 18 talata sa 2 kabanata ng sulat sa mga Hebreo. At sabayan niyo po ako sa aking pagbabasa. Basahin po ito sa saligang Tagalog at sa mga meron pong dalang Biblia, pwede niyo pong buksan at sabayan po ako sa aking pagbabasa, Hebrews chapter 2, verses 1 to 18. Maikli lamang po ito, ngunit ito po ay naglalaman ng mga katotohanan patungkol po sa ating Panginoong Jesus. Hebrews chapter 2, verse 1 to 18. Kung sinasabi, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng pinahayag ng mga anghel ay napatunayan totoo, at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Hindi naman, paano tayo makiiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ng napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na pinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Hindi sa mga anghel pinamahala ng Diyos ang salibutang Kanyang lilikhain, ang salibutang aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati at pinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na hindi pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Verse 9, subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamagitan ng mga pagtitiis, siya ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga tao, ito ay iisa at hindi niya kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, mga ginawa mo ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at kumpanya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 15, at pinilaya niya ang lahat ng tao habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, sa gayon siya naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Verse 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Salamat po sa Panginoon sa mga talatang ito. Napakarami pong katotohanan. Base po dun sa ating binasa na 18 verses. Napakarami pong katotohanan ang nais pong ipahayag at pagtibayan po ng sumulat. Katulad po ng magit ko kanina, yung chapter 1, pinagtibay po ng sumulat para sa mga sinulatan na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Pinahayag po niya yung deity, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Paano ito pinatunayan na siya ay higit kaysa sa mga anghel? At dito naman po sa 2 kabanata, yung pong pangalawang katotohanan na gustong pagtibayin po nung sumulat ng Hebreo ay patungkol po sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagkakatawang
tao. Okay? So mamaya po makikita po natin yung kabuuan po ng gustong ipahayag po ng sumulat sa ikalawang kabanata. So isahin po natin yung mga katotohanan ito. So mahaba naman po yung oras at nandito naman po yung buhol ng mangga. So hindi po ako magmamadali sa pagpapahayag po ng mga katotohanan. So una, sabi sa verse 1 and 2, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensahe pinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino man lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng ahulang parusa. So dito po, sa unang talata pa lang ng ikalawang kabanata, meron na po agad binigyang diin ang sumulat. Ano po ito? Yung pagpapahalaga sa katotohanan ng inyong narinig. Bakit po? Ano po ba yung katotohanan ng narinig ninyo? Ano po ba yung katotohanan ng narinig ng mga Hudyo? Ano po ba yung katotohanan ng narinig ng mga Hebreo na sinulatan? Yung sumulat po ng aklat na ito. So yung katotohanan pong ito ay walang iba kundi yung mga katotohanan naggagaling po o nagmumula sa salita ng Diyos. Ano-ano po yun? Mga pangako ng Diyos, mga babala, at ganoon din po yung kaligtasan na pinapahayag sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. So bakit po ito yung pasimula sa chapter 2? Kasi po, meron pong nagiging problema yung mga Hudyo, yung mga Hebreo. Sila po kasi ay, di ba, namuhay po sila nung unang-unang panahon under the law. So magpasa hanggang sa panahong ito na sinulatan po, yung sumulat yung mga Hebreo, mga Hudyo, ay meron pa rin pong tendency yung mga Hudyo na hindi po panghawakan kung ano yung mga katotohanan pinahayag na sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Pagkus sila ay nananatili sa katotohanan base sa kautusan, base kay Moises, ano pa po, base sa mga paghahandog o yung mga bagay na under the law or kautusan. Dahil ganun po yung tendency ng mga sinulatan, ng mga Hudyo, mga Hebreo, binigyan din po dito sa unang talata pa lang na hindi dapat yun yung inyong panghawakang mabuti ng mga katotohanan. Dahil pinahayag na mismo sa inyo yung katotohanan na dapat yung panghawakan. Ito yung mga katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus. At ano pa, bakit? Upang hindi kayo maligaw, sabi po dyan. Upang hindi kayo maligaw. Pero po kasing tendency, habang inaaral ko po kasi ito, nanonood din po ako ng mga papahayag po o nag-preach ng message na ito. Sabi po doon, yung pong salitang naligaw dito, di ba po, mababaw lang naman po yung naligaw. Ibig sabihin, nawawala doon sa landas na dapat niyang tinatahak. Okay? Meron pa pong isang example na binigay yung preacher na napakinggan ko po. Yung pong naligaw dito, tulad po ito, inalitulad po niya yung isang tao na tulad sa isang bangka. Yan. Alam niyo po itsura ng bangka? Sino po dito nanggaling sa beach? So, doon po nakita po natin yung bangka. At ano po yung ginagawa ng bangka pagka wala pong, walang nangingisda? So, nandun po siya saan? Sa pampang o sa daong. At ano po yung makikita po natin? Ito po ay nakatali. Merong tali. O minsan sa barko, merong angkla. Yung pong angkla na ito yung nagsisilbi, o yung tali na ito yung nagsisilbing katibayan o nakahawak o strength nung bangka para hindi siya pumalaot. So, para hindi siya maligaw. Ano yan? Halimbawa kasi pag walang angkla, pag walang tali, ay mag-drift away. Sa English kasi drift away yung pong term na naligaw dito. Unti-unti, hindi po yung biglaan, unti-unti, hindi na pala napapansin, di ba, hindi na tali, walang angkla yung bangka, unti-unti, lumalayo na pala sa pampang yung bangka na yun. At ganoon din po sa pananampalataya ng isang tao. Kung ang isang tao ay hindi nakaangkla sa katotohanan at hindi niya pangahawakan yung katotohanan na naipahayag na at narinig niya sa kanyang pananampalataya, slowly, unti-unti po, pwedeng maligaw o malayo ang tao na yun na merong pananampalataya. Bukod po doon, halimbawa yung mga mananampalataya, wala silang tunay na pananampalataya, hindi nila alam yung katotohanan. So nandun sila sa kalagayan na sila ay naliligaw. Meron din kasing tendency po na sa mga Hudyo, sila ay bumalik sa kanilang dating pananampalataya o mga ginagawa o tradisyon
kung hindi nila patuloy na pangahawakan yung katotohanan na kanila pong narinig. So, ganoon din po sa atin ng mga mananampalataya. Makita po natin dito na binigyan po ng babala ng sumulat na dapat panghawakan ng mga Hudyo yung kanilang narinig na katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus. Hindi nila to dapat kalimutan, bagkus panghawakan itong mabuti upang sila ay hindi maligaw. Malinaw po yung binabanggit dito na mangyayari kung hindi nila panghahawakan yung katotohanan. May tendency na sila ay malayo at maligaw. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 14, so bilang suporta po dun sa katotohanan na pinapahayag po dito sa verse 1, sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, hindi na tayo mariligaw ng mga taong ang hangat ay dalihin tayo sa kamalian at sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlililang. So, alam naman po natin na sa panahong ito ay meron din mga maling katuruan na lumalaganap. At dahil ganun yung kalagayan ng panahon noon, magpasa hanggang ngayon, ay binigyang babala po tayo at pinaalalahanan po yung mga sumasampalataya, yung mga mga Hudyo at yun din po sa atin, na huwag tayong lalayo dun sa katotohanan na narinig na po natin, patuloy po natin pinanghahawakan upang hindi po tayo maligaw at mawala sa landas. Parte po ng katotohanan na yan, na binabanggit po dito, yung sumulat, ay yung katotohanan patungkol po sa kaparusahan. Kaparusahan, ano pong kaparusahan? Di ba po, kung babalikan po natin sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ay meron pong binigay na utos ang Diyos. Maraming utos na binigay ang Diyos. Mababasa po natin dito, pinahayag sa pamagitan ng mga anghel. At yung mga pinahayag po na ito, nangyari po yung kaparusahan o nagkaroon ng kaparusahan dahil sa kanilang paglabag o hindi pagsunod sa katotohanan ng ipinahayag sa kanila. So, binabanggit dito na sa Lumang Tipan pa lamang ay pinakita na ng salita ng Panginoon ng katotohanan na merong kaparusahan sa hindi pagsunod sa katotohanan ng iyong narinig o yung kautusan. Ano-ano yung mga kautusan na ito? Yung Ten Commandments, tapos iba pa pong mga utos na binigay specifically sa mga Hudyo upang sundin nila ito. Bakit po ba binigay yung kautusan? Bakit po ba binigay yung kasulatan una sa mga Hudyo? Upang sa kanilang paglakad, sa kanilang pagkakilala sa Diyos, ay nandun sila sa tuwid na landasin. Para sila ay hindi magkasala sa Diyos. Pero dahil pumasok ang kasalanan, ano po yung nangyari sa kautusan o kasulatan na binigay una sa mga Hudyo? Sila ay lumabag. Doon pa lamang po sa Garden of Eden, makikita na po natin yung nagkaroon ng unang pagsuway o paglabag sa kaisa-isang utos ng Diyos sa pamamagitan ni Eva at Adan. At dahil doon, nagkaroon ng kasalanan ang tao. At dahil sa kasalanan, kahit na magbigay ang Diyos ng kautusan upang maging tuwid yung landas ng mga Hudyo, ay hindi pa rin nila ito nagawa at nagkaroon ng kaparusahan. Sa Lumang Tipan po yun. Then next, sa verse 3, ang sabi po dito, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? So, sa Old Testament, nagkaroon ng kaparusahan dahil lumabag sila at hindi sumunod dun sa kautusan na binigay sa kanila ni Yahweh o ng Diyos. Dito po binabanggit, gayon din naman para ito sa mga tao na hindi na po sakop ng Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, ganun din po yung pinapahayag. Merong kaparusahan na kahihinatnan ang isang taong, ano sabi po dyan, hindi pinapahalagahan ang napakadakilang kaligtasan. Sa Bagong Tipan po, pinahayag po ng Diyos yung katotohanan sa isang paraan lamang po, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung katotohanan ito? Na merong kaligtasan sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus. At ina-establish po dito, nung sumulat, na meron ding kaparusahan sa isang katotohanan na ipahayag na sa Bagong Tipan sa pamagitan
ng ating Panginoong Jesus. At paano makakaiwas sa kaparusahang ito? Isang magandang bagay po'y pinahayag dito. Sa kabila po ng katotohanan na merong kaparusahan dahil sa paglabag, merong kaparusahan sa hindi pagtanggap sa kapahayagan ng katotohanan mula sa Diyos, ay meron pong katotohanan na merong kaligtasan sa kaparusahang ito. At ano po yung kaligtasan ito? Nangyari ito sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sinabi dito, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. Sa Old Testament, ganun po kahirap yung buhay ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Kasi, hindi pa sa kanila napapahayag. Hindi pa nila, hinihintay pa nila yung dakilang tagapagligtas. Kaya dahil sa pagnanais nila na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, humantong sila sa pagkakasala at pagsuway sa mga katotohanan ito at mayroong kaparusahan. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na ipahayag po yung katotohanan na mayroong kaligtasan sa kabila po ng pagsuway at kaparusahan dahil sa kasalanan. Pinakita po nung sumulat na merong malagim, nakakatakot, nakahinatnan ng hindi pagsunod sa Diyos sa kanyang mga salita at hindi pagtanggap sa katotohanan. Pero sa kabila po ng katotohanan ito, ay pinahayag din po ng Diyos na merong napakadakilang kaligtasan na mag-aalis ng takot, ng pangamba sa mga Hudyo at ganoon din sa bawat sasampalataya. Sa kabila ng kanilang kaparusahan dahil sa kasalanan, ay merong dakilang kaligtasan at pinahayag ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pinutunayan ito ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Ganyan din po, sabi dun sa pangalawang part po, nung ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa kanya ay nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Dito po, pinapahayag ng sumulat na hindi lamang ang Panginoong Yesus yung nagpahayag ng katotohanan patungkol sa dakilang kaligtasan na kanyang ibinibigay sa mga makasalanan. Kundi pinatunayan ito ng mga apostol na sila mismong nakarinig ng katotohanan ito na kanilang ibinahagi. At ganoon din po, pinatunayan ito, pinatotohanan ng banal na Espiritu sa pamagitan ng mga kaloob na ibinigay sa mananampalataya upang magpatotoo patungkol sa dakilang kaligtasan na inihayag ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesus. So, sa kabila po, nung kaparusahan, merong takot na merong pangamba para sa mga makasalanan na nagkasala, ibinigay ng Diyos yung isang katotohanan din na merong kaligtasan na hindi mo na makakamtan yung kaparusahan, hindi mo na sasapitin yung kaparusahan ito dahil pinahayag na, pinatotohanan na yung katotohanan na merong dakilang kaligtasan. Yung ganda po nung introduction. Una, binigyan din sa atin, huwag tayong lumayo dun sa katotohanan. Ano yung katotohanan ito? Merong kaparusahan sa paglabag at hindi pagsunod sa kapahayagan ng katotohanan pinahayag sa atin. Ngunit merong pinahayag din ng Diyos na katotohanan na merong dakilang tagapagligtas, merong dakilang kaligtasan at ito ay ang ating Panginoong Jesus. At sa iyong katotohanan na patuloy na dapat panghawakan ng mga Hudyo at ganoon din sa atin ng mga mananampalataya upang hindi malikaw at upang hindi maparusahan. Hindi lamang ang Panginoong Jesus yung nagpatotoo patungkol sa katotohanan ito, kundi maging yung mga apostol, maging ang banal na Espiritu na nanahan sa mga mananampalataya. So yun po yung unang part. So pinahayag dito yung katotohanan na yun at yung dakilang kaligtasan na meron sa kapahayagan mula sa Panginoong Jesus. Sumunod naman po, sa verse 5, hanggang sa mga sumusunod, sabi dito, hindi sa mga anghel pinamahala ng Diyos ang sanlibutan kanyang lilikhain, ang sanlibutan aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi, ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel,
pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ano po yung binabanggit dito sa naka-underline? Sabi dito, sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Ano po ba yung napag-aralan natin last week? Nakalagayan po ng Panginoong Jesus. Siya ay mas mataas at mas dakila kaysa mga anghel. Bakit binanggit dito sa chapter 2? Na siya ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Ano po ibig sabihin? Ito po yung binabanggit ko kanina, pangalawang katotohanan na nais pong pagtibayin ng sumulat sa Hebrews chapter 2. Sa chapter 1, pinahayag na siya ay Diyos at higit sa mga anghel. At dito sa chapter 2, kaya po sinabi dyan na siya ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Kasi po, ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagiging Diyos, binitawan po niya yung kanyang kaluwalhatian na meron siya doon sa kalangitan at siya ay bumaba sa anyo ng isang narinig po ko alipin sa anyo ng isang tao. At kung titignan po natin yung katotohanan, ang tao po ay mas mababa kaysa sa mga anghel. Yun po ibig sabihin nito. Yung pangalawang katotohanan na ang ating Panginoong Yesus ay naging tao. Pero po kasi nagsasabi na ang ating Panginoong Yesus ay hindi naging tao. Siya ay Diyos. O siya ay tao lamang at siya ay hindi Diyos. Pero po kasi ang katotohanan na sinasabi sa salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Yesus ay 100% na Diyos, 100% God. At the same time, sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay 100% man. Para sa isang layunin po, makikita po natin mamaya. Para may sa katuparan po yung dakilang kaligtasan. Kasi kung hindi po nangyari yun, hindi po maisasaktuparan, hindi magiging posible yung dakilang kaligtasan o yung katotohanan na ipinahayag na sa mga tao. So, ulit po, ang sinabi po dito na katotohanan ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagkatawang tao. Kaya po binanggit dito na siya ay mas mababa kaysa mga anghel. Hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos. Ang iniwan lamang niya yung kanyang kaluwalhatian kasi kung hindi po naiiwan yung kanyang kaluwalhatian doon sa kalangitan, ano po mangyayari kapag siya ay bumaba dito ng mayroong kaluwalhatian? Ang kanyang glory. Ang description po sa glory ng Diyos, sobrang maningning, nakakasilaw. At yung kasalanan po ay hindi pwede. Sa kadakilaan, sa glory ng Diyos. Ano mangyayari sa makasalanan? Masusunog. Mamamatay sa taong makasalanan. Kung hindi binitawan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang glory. Pero, dahil merong layunin at plano ang Diyos at merong katotohanan na nais siyang ipahayag, nangyari po yung sinasabi dito. So, saan po binanggit yan? Yung po sabi po nung ating tagapagsalita ko last week, nagka-counter, tawag po dito, counter reference, yung pong sumulat sa Old Testament. So, saan po kinuha ito nung sumulat? So, makikita po natin ito, kung babasahin po natin sa Awit, makikita po natin ito sa Awit chapter 8, verse 4 to 6. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Awit chapter 8, verse 4 to 6. Tignan po natin kung sino yung nagsalita. Yan. Sabi po dito, simulan po natin sa verse. Maikli lamang po ito 9 verses. Sabi po dito, O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata at bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaawan. Pinagmasdan ko ang langit, sabi po ni David. Nagawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. So, dito po, pinahayag po ni David yung kanyang realization. Pag po ba gabi, ano ang halimbawa? Mainit, di ba mainit po sa mga bahay natin? So, anong ginagawa natin kapag kagabi? Minsan lumalabas po tayo. Na-try nyo na po bang tingnan yung kalangitan?
Yung first heaven. Na-try nyo na po bang pagmasdan yung sa gabi? Ano po nakikita ninyo? May buwan, may bituin. Tapos pag nakikita nyo po yun, ano po yung nare-realize ninyo? Di gusto ko sana ko ilagay dito yung sa Google Maps. Pag po kasi ginamit niyo yung Google Maps, pag tinignan nyo, di ba, nakuha na yung tao doon sa Google Maps, sa Google Earth. Tapos, i-zoom out nyo. Ano nangyayari? Lumiliit. Tapos, i-zoom out nyo pa. Makita nyo na yung universe. Sobrang liit. Ngayon, nagkaroon ng realization si David, sino ang tao para pahalagahan ng Diyos? Kung ikukumpara natin sa laki ng nilikha ng Diyos, ganun kaliit yung tao. Pero, anong ginawa ng Diyos? Kahit na ganoon yung kalagayan ng tao na kanyang nilikha, kung titingnan po natin yung sang nilikha ng Diyos. Gano'n po kahalaga ang tao? Kahit na gano'n siya kaliit kung titingnan natin. Gano'n kahalaga o ano ang tao upang iyong pahalagahan o anak ng tao upang iyong pangalagaan. So, kung titingnan po natin yung realization ni David, hindi na tayo papahalaga. Ito sobrang liit. Kaya po ba, kapag binigyan po kayo ng halimbawa ng pagkain, mas na-appreciate natin yung mas malaki. Halimbawa sa cake, mas malaki yung nakuha natin, mas nakikita natin yung kahalagahan, yung masarap yung cake. Pero kung maliit yung piraso o yung slice ng cake na nabigay sa atin, parang kulang. Parang hindi natin na-appreciate. Parang wala yung kahalagahan na ng cake na masarap. So, dito makita natin na kahit ganoon man yung kalagayan ng tao, ay pinahalagahan pa rin ito ng Diyos. Sa kabila ng pagkakasala ng tao, ay pinahalagahan pa rin ng Diyos ang tao sa pamagitan ng dakilang kaligtasan na pinahayag po, yung katotohanan na pinahayag sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Balikan ko lang po yung binanggit sa verse 5. Ang sabi po dito, hindi sa mga anghel pinamahala ng Diyos ang sanlibutang kanyang lilikhain, ang sanlibutang aming tinutukoy. Dito pinapakita na hindi sa mga anghel binigay yung kapamahalaan sa creation. Kanino binigay? Doon natin makikita kung paano pinahalagahan ng Diyos ang tao sa pangkatotohanan. Kanino? Kay Adan. Binigay niya yung pamamahala sa mga nilikha ng Diyos dito sa sanlibutan. Hindi sa mga anghel. Pwede naman sa mga anghel, di ba? Mas mataas ang anghel kaysa mga tao. Pero, kaya nga na-realize sa David yung question na ano ang tao para yung pahalagahan o anak ng tao para iyong pangalagaan. Kasi nga, sa kanya binigay yung authority para pangalagaan, pangasiwaan yung mga nilikha ng Diyos. Pero, may isa pang pero. Dahil sa kasalanan, nasira po yung nais ng Diyos para sa tao na pangalagaan niya. Yung sang nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin, yung katuparan po nung authority para sa creation ay hindi po nangyari sa pamagitan ng tao. So dahil sa kasalanan, hindi nangyari ito. Pero, maisa sa katuparan ito sa pamagitan nino ng ating Panginoong Yesus na Diyos na nagkatawang tao na sa Kanya ibibigay dahil hindi nagawa ng tao yung pamamahala, mabuting pamamahala sa mga nilikha. Binigay ng Diyos Ama ang Panginoong Yesus para matupad yung sinasabi dito sa Psalms chapter 8. Kaya po dito pumasok yung katotohanan sa sumunod na verse, sabi po dyan, verse 9. Subalit, alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Dahil hindi po nais sa katuparan yung sinasabi po doon sa awit chapter 8 ng tao
Sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus na isa katuparan ng hindi kayang mag-fulfill at magawa ng tao. Katulad po ng binabanggit sa kautusan. So, hindi na fulfill ng mga Hudyo yung kautusan. Kaya ano po yung ginawa ng Diyos? Binigay niya ang ating Panginoong Hesus para sa yung mag-fulfill yung katotohanan na sinasabi sa kautusan. At ganoon din po dito, yung authority na dapat ay ibibigay sa tao, yung pamamahala, ay hindi nagawa ng tao dahil sa kasalanan, kaya yung authority na ito ay binigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesus na mangyayari sa hinaharap. Hindi ba po nangyayari? Yung full authority ng Diyos. Bakit? Kasi meron pa pong dapat siyang magapit. So, mangyayari lamang po ito after nung, kanina po pinag-aralan po natin. Kailan po mangyayari ito? Pagkatapos na magapit ng ating Panginoong Hesus ang kaaway o ang kalaban, si Satanas, doon pa lang may de-declare na fully na isang katuparan na po yung sinasabi sa kasulatan. Sumunod po ang sabi dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, iloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. So, nangyari lamang po na ang ating Panginoong Jesus ay nakaranas ng kamatayan na siya ay magkatawang tao. Ulit po, hindi po namamatay ang Diyos. Kaya po pag tinatanong tayo, namatay ba ang Diyos para sa ating mga kasalanan? Namatay ang ating Panginoong Jesus nang siya ay magkatawang tao. So, ang ating Panginoong Jesus ay nakaranas lamang ng kamatayan dahil siya ay nagkatawang tao. Nagkaroon ng laman at dugo na siya pong requirement para lubusan pong mapatawad ang kasalanan ng tao. Kaya kung hindi po nangyari, sinabi doon sa kasulatan, sa awit chapter 8, hindi po mangyayari yung dakilang kaligtasan na meron po tayo ngayon. Kaya po napakaganda nung pinapahayag po dito na dahil hindi na fulfill ng tao yung mga katotohanan na sinasabi sa kasulatan at kautusan, dumating ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao para i-fulfill at may sa katuparan yung mga katotohanan na sinasabi sa kasulatan. At hindi mangyayari at maisa sa katuparan yung mga katotohanan yun na sinasabi sa kautusan at kasulatan kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoon. Kaya ganun po kalaki yung katotohanan na dapat natin panghawakan ng ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Kasi doon po na isa katuparan yung plano, yung dakilang pagliligtas ng Diyos sa ating tao na mga makasalanan. Sabi sa verse 10, sa pamagitan ng mga pagtitiis, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos sa lumikha at ang alaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Ito po makikita po natin yung naging bunga ng dakilang kaligtasan na tinanggap na pinahayag sa mga tao. Ano po yung naging bunga? Siya, ang ating Panginoong Jesus, ay makapagdadala ng maraming tao. Sino po yung maraming tao na ito? Yung bawat sasampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, yung nasirang relasyon, yung nagkaroon ng pagitan sa tao at Diyos, ay nawala yung gap sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Muli ay naibalik niya ang mga tao sa Diyos. Kung dati dahil sa kasalanan ay nalayo ang tao sa Diyos, sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, na isang katuparan na maibalik muli ang tao sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Pagpunta sa glory ng Diyos. Diba po kung ano po yung nangyari sa ating Panginoong Hesus, ay ganoon din po yung sasapitin ng bawat sumampalataya. Yung glory na naibalik sa Panginoong Hesus nung siya ay muling nabuhay at umupo sa kanang trono ng Ama, ay ganoon din po yung sasapitin ng bawat mananampalataya. The suffering cannot be compared to the glory that is waiting for us.
na nawala, na nasira dahil sa kasalanan. Iba po dati kasama ng Diyos ang tao. Pero dahil sa kasalanan, nalayo, nagkaroon ng pagitan. Pero dahil sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, para mamagitan sa Diyos at tao, ay naibalik ito. At muli, maibabalik ang mga tao patungo at papunta sa Diyos. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Ulit, binanggit po dito ng ating Panginoong Hesus, yung unang nagpahayag ng kaligtasan para sa mga tao. Kaligtasan na hinihintay ng mga nasa lumang tipan at kaligtasan na inaasahan ngayon sa bagong tipan sa bawat sumampalataya at sasampalataya sa Panginoong Hesus. Next, verse 11. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Dito po, nung narinig ko po yung pinapakinggan ko po ng preacher, regarding po sa message na ito. Sabi po niya, mayroong conviction sa kanya dito, dun sa verse 11. Bukod po sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus, yung nagpapabanal sa mga tao, dito po tumimo sa kanyang puso at isipan yung katotohanan na hindi po ikinaya ng Panginoong Hesus yung kanyang mga kapatid. Ano po ibig sabihin nito? Ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, doon nagkasala yung mga tao sa kanya, ay hindi niya kinahiyang mamatay sa krus, alang-alang sa mga tao na sasampalataya sa kanya. At yung tanong ng preacher, alam niyo po ano tanong niya? Ikaw, kapatid, hindi mo din ba kinakahiya ang Panginoong Hesus? Kaya po yung sakto po doon sa ating tema ng anniversary, Unashamed for Christ. So, tahimik yung mga tao nung tinanong ngayon doon sa congregation, sabi niya, kayo ba, brothers and sisters, are you unashamed for Christ? Kasi siya, hindi niya tayo kinahiya. Namantong pa sa kamatayan sa krus para iligtas lang tayo ng mga makasalanan. Kaya hindi niya ikinahihiyang tawagin, in fact, called, hindi niya tayo kinakayang tawagin ng mga kapatid niya. Diba ganun po yung naging kanalagayan ng mga mananampalataya. Tayo ay naging anak ng Diyos. Binigyan tayo maging karapatan na maging anak ng Diyos dahil sa ating pag-ipag-isa at pananampalataya, pananalig sa anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Tayo ginawa niya tagapagmana din tulad ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya kinikiya na ipahayag yung mga bagay na yun. Ngunit sa atin, sa inyo mga Hudyo, sabi nung sumulat, sa atin, kahit tayo mga Hudyo, tayo mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi din ba natin kinakahiya na tawagin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin? My Lord and my Savior. Kasi siya mismo ay hindi tayo kinahiya na tawagin ng mga kapatid. Balik po tayo sa unang naka-underline. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ano po ibig sabihin niyan? Sino po ba yung mga tinatawag na banal? Ang lahat ng sumampalataya. Bakit po tinawag silang mga banal? Ano po yung naging dahilan upang maging banal ang tao sa harapan ng Diyos? Yung pong pinapahayag tuwing Lord's Supper. Yung sa pamagitan ng makapangyarihan at mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang yung tao na makasalanan ay maging malinis, matuwid, banal sa harapan ng Diyos. Kaya po, ang ating Panginoong Hesus, kung hindi siya nagkatawang tao, yun po talaga yung pinopoint ng sumulat. Kung hindi siya nagkatawang tao, ay hindi magiging posible yung mga katotohanan ito na tayo ay tawagin ng mga kapatid na maipanumbalik, maibalik tayo sa Diyos, na maging banal tayo sa harapan ng Diyos. At mamaya po may makikita pa po tayo ng mga katotohanan na naging bunga ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya sa Diyos,
Mga ginawa mo'y inahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Ito naman po sa verse 12, kinote po ito ng sumulat ng Hebreo dahil ito po yung katotohanan na mangyayari sa mga mananampalataya kasama ang Panginoong Hesus. Ano po yun? Mga ginawa mo'y inahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Ano po yung ginawa? Mga ginawa mo'y inahayag ko sa aking mga kababayan. Pinahayag po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, sa kaharian ng Diyos at sa paghahari ng Diyos. Kailan niya po ito pinahayag nung siya po ay nagkatawang tao. Para ano po yung magiging bunga sa pagpapahayag ng mga katotohanan ito patungkol sa Diyos. Sino po yung mga kababayan dito? Ito po yung mga Israelita. Pinahayag ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagparito pagkakatawang tao upang sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Next, verse 13. Ito pa po yung mangyayari. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob mo sa akin. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus mismo talaga ang nagdadala ng mga mananampalataya papunta sa Diyos. Ginamit lamang po niya sino? Halimbawa sa atin, yung mga nag-share. Pero ang nagdadala ng kaluluwa pabalik sa Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Bakit siya yung tagapamagitan natin? At sa unang iglesia, yung mga apostol yung ginamit. Kaya po sinabi dyan, pinahayag yung katotohanan, yung dakilang kaligtasan sa pamagitan ng mga nakarinig o yung mga apostol o yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ang ating Panginoong Hesus yung nagdadala ng mga tao, mga kaluluwa, patungo at pabalik sa Diyos. Verse 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Hesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Malinaw na malinaw po sinabi dito na naging tao, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. Siya ay mayroong laman at may dugo para i-fulfill at mangyari yung dakilang layunin, yung dakilang kaligtasan na tatanggapin ng bawat tao na sasampalataya sa Kanya. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So dahil hindi nga kayang i-fulfill ng tao yung kautusan, yung sinasabi sa kautusan, dumating ang ating Panginoong Hesus para tukin ito sa pamamagitan niya upang lubusan niyang magapi, matalo yung kapangyarihan ng dyablo sa pamagitan ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Next. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, sa gayon siya naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Dito po pinahayag po, binigyan na po ng glimpse o ng paunang kapahayagan yung isa din pong pag-aaralan po natin dito sa Hebrews. Ang ating Panginoong Hesus, siya po yung, ano po sinabi dito? Siya ay naging isang pinakapunong pari. Muli po, gagawin niya yung hindi kayang gawin ng mga high priest noon. Sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, hindi nagawa nila ay gagawin at i-fulfill ng ating Panginoong Hesus. Ano po yun? Yung taon-taon na pag-aalay ng mga handog. Dumating sa punto na hindi naging katanggap-tanggap yung ginagawa na yon ng mga Israelita. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, siya yung gumawa. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya yung gumawa ng hindi kayang gawin ng mga high priest doon sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. Kaya sabi po dito, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para
mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Yung mga high priest noon, ang dala nilang handog ay yung mga hayop na pinatay para ialay. Pero ang ating Panginoong Jesus mismo, ano yung kaibahan? Yung kanyang dalang handog ay hindi hayop na susunugin at iaalay, kundi yung kanyang mismong sariling buhay sa kanyang pagkakatawang tao, yung handog na kanyang dala. Mabasa po natin ito sa Hebrews chapter 10. Upang palitan yung unang handog at magkaroon ng bagong handog, ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Verse 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Sa huling verse po ito pinahayag yung isa pang layunin. Una, yung layunin po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus upang maisaktuparan yung dakilang pagliligtas at matanggap ng tao yung dakilang kaligtasan mula sa Diyos. Pangalawa, ito po yun. Upang malaman po natin na naranasan ng Panginoong Yesus yung mga bagay na naranasan din po natin. Kasi siya ay nagkatawang tao. Yung sakit, yung hirap, naranasan po natin, ay naranasan na din po ng ating Panginoong Yesus. Upang malaman po natin yung katotohanan na mayroong Diyos na nagligtas sa atin at nakakaunawa ng mga bagay na pinagdaraanan natin, yung mga paghihirap na pinagdaraanan natin, yung mga pag-uusig na pinagdaraanan natin sa buhay na ito. Anong iisipin natin kung yung katotohanan hindi siya nagkatawang tao? Iba parang magiging confusing po kasi hindi naman niya naranasan kasi hindi siya nagkatawang tao. Pero, binibigyan din ng sumulat na siya ay nagkatawang tao para malaman natin yung katotohanan na naranasan niya, yung mga bagay na naranasan natin, at siya lamang yung makatutulong sa atin kasi nauunawaan niya yung mga bagay na pinagdadaanan natin dahil ito ay kanya din mismong pinagdaanan nung siya ay nagkatawang tao. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil nung inaaral ko po ito, nahirapan po talaga ako kasi napakadami pong truth na gusto pong ipahayag. Pero isa lamang po yung common na nakita ko. Naging posible yung bunga ng dakilang kaligtasan tinanggap natin. Ano po yun? Balikan po natin. Tayo ay naging anak. Tayo ay napalaya. Tayo ay pinabaging banal. Tayo po ay naligtas sa kaparusahan. Tayo po ay mayroong katulong. Dahil sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Naging posible po lahat yun nang ialay niyang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw, ako na makasalanan ay iligtas niya, bigyan ng pag-asa at patunayan yung kanyang pag-ibig sa atin. Naging posible, dakilang pagmamahal naranasan natin dahil sa dakilang kaligtasan na pinayag sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ito po nais magtapos. Everything was and will be fulfilled through and by Jesus. Ang hindi naisaktuparan sa pamagitan ng tao, naisakatuparan at maisasakatuparan sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus. Jesus is not ashamed to call us His brothers and sisters. Are we not also ashamed to call Him our Lord and Savior? There is suffering in temptation because of resisting it. Pinanggit po dito. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Alam po bakit merong suffering sa temptation? Kasi nire-resist yung temptation. At ang resistance na ito, hindi pinipigilan natin yung ating mga sarili na mahulog sa temptation, inaalok ng kaaway.
At ang ating Panginoong Hesus nung siya ay magtiis ng hirap, binigyan niya po tayo ng halimbawa. Itong halimbawa po na ito, niresist niya, katulad po ng pagtukso sa kanya sa ilang. Hindi po madali yun. May suffering na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Suffering sa flesh, kasi yung gutom, yung hirap. Pero binigyan tayo ng halimbawa niya. Pagtitiis sa kabila po ng temptation. At kung wala tayong suffering, pag merong temptation dumadating, i-check po natin yung puso natin. Baka po mamaya, dahil walang suffering, dahil may temptation, kasi nahulog na po tayo sa temptation. At sa pamagitan ng pagkakatawang-tawa ng ating Panginoong Hesus, ay naging posible matanggap po natin yung dakilang kaligtasan at yung mga bunga po nito. Yung kanyang katagumpayan doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang muling pagkabuhay, ang nagbigay sa atin ng tunay na pag-asa sa buhay na ito, na panghawakan natin yung mga katotohanan, panghawakan natin na tayo ay anak ng Diyos, panghawakan natin na tayo ay pinalaya ng Diyos, panghawakan natin na tayo ay makakabalik sa Diyos, panghawakan po natin na malalagpasan po natin yung mga temptation, panghawakan po natin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pagiging tao, pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus na naranasan yung mga bagay na naranasan natin at upang matanggap natin yung mga bagay na pinangako niya para sa atin ng mga makasalanan. Kaya po salamat sa Panginoon at nawa po ay panghawakan po natin yung pangalawang truth. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Yun din po ang ating Panginoong Hesus ay fully human para isa katuparan yung layunin, yung dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin.